The Capital Reports. Yes, ma'am. Good morning. Good morning ka natong tanan, labi na sa nagtan-aw og namati no aning programa. So ako di ay tuod si Zim Voltaire Amper, ang under the Department of Agriculture Regional Field Office 7, pinamunguhan no sa atong Regional Executive Director Ma'am Angel Enriquez. So ang ako ug among team mao'y in charge as to project implementation related to livestock and poultry, as well as sa regulations sa livestock nga sector. Thank you. Thank you, Doctor. Next, we have, of course, our officer in charge sa atong Office of the Provincial Veterinarian. Please welcome again, Wantong Suki, Dr. Medalyn Paman. Good morning, Dr. Paman. Okay, maadjong buntag kanatong tanan, and then ako di ay si Dr. Maydalyn Paman, ang kasamtangan officer in charge head sa Office of the Provincial Veterinarian. Kabahin sa ato ang topic karon nga executive order, ang atong opisina mo oy nagrekomendar gid ni IGOB nga maaproban. So atong pagabaton unya og unsa ning mga klase nga executive order. Thank you, Dr. Paman. Next, we have the Philippine Coast Guard Station Commander, Coast Guard Station Western Bohol. Please welcome Lieutenant Junior Grade Babe Jocelyn Isaga. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I am Lieutenant Junior Grade Babe Jocelyn B. Isaga, the Station Commander of Coast Guard Station Western Bohol. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang atong patrolya sa atong areas diri sa Western Bohol. Ang among area diri specifically sa Hitafe, Inabanga o Buena Vista, which is primarily sa atong naspatan ang mga baboy nga ginang labang. Gapadayon ang atong patrolya. Previously, for the following months, naganatag nadakpan ng mga bangka nga naisakay na baboy. So we hope to continue that in the near future to help our local agencies and as well as the provincial government of Bohol. Thank you, Lieutenant. Of course, next we have the Philippine Coast Guard Station Commander, Coast Guard Station Eastern Bohol. Please welcome Lieutenant Junior Grade Kurt Daryl Aplal. Good morning, sir. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. So, I am Lieutenant Junior Grade Kurt Daryl V. Aplal, Philippine Coast Guard, the Station Commander of the Coast Guard Station Eastern Bohol. So, kami gayon nakatas sa pagbantay sa atong kadagatan o kalikupan, labi na sa eastern side sa Bohol, covering the municipalities of Garcia Hernandez all the way to Talibon. Thank you, sir. So, dili kita maglangan mga kigsuunan, ari na kita sa atong question and answer portion. Gipahinumduman ang atong Bohol Media. Please stick to the topic, no? So, ang unang mga tana, please welcome Mr. Giovanni Pelinio. Good morning, sir. Asa gani ka nga media outlet, sir? I am representing Radio Bandera and Hot FM, ma'am. Okay, thank you, sir. Good morning. Welcome. Good morning sa atong mga panelista. Para kang kuan, kang sa provincial vet, kang Dr. Paman, for the sake sa atong mga naminaw karon, ma'am, pwede ba nato mahibalaan unsa gyoy sulod sa Executive Order number 28 nga kamo mismo ang naga endorse or naga advice sa atong governor nga makapagawa sa maong executive order. Okay. Daghang salamat, sir. So, una-una, sa di pa ko mutubag yun nga imuhang concern, sir. Ako sang tagaan og unsay overview, unsa nagi status sa ato ang ASF diri sa Bohol kay diha man ta naka-anchor sa ato ang executive order. Una-una, kaloy sa Dios wala na gyud tay aktibo nga kaso since April 8. No? So, murag mag 3 months na jud. Munang, and then, doon na pud tayo makita na nasad nato, masinati na nato ang diya sa ato, sa field, no nga, namuhay na gyud og baboy ang ato ang mga kaigsunan. Bisan pag wala gyud official nga go signal. And then, doon na tayo isa ka lungsod na reclassify na from red to pink. Kay doon naman tayo gingon og mga colors, no? Zoning. So, ang lungsod sa Corillia, officially, maka-repopulate na gid sila, doon na pink na sila, nanay declarations sa national, na itong partner ani maka-testify, no? And then natin nakaungong ng ubang mga kalungsuran, Bilar, Sikatuna, Sibilia, o Ubay, nga gi-evaluate pod karon under evaluation.
kay nakandida ning qualify sila sa maong reclassification. And then doon na natay gipanghatag nga assistance, naklaro naman to no. Kita man nato sa ato ang media nga doon na panghatag nato sa ato ang mga compensation sa atong mga packages sa ato ang mga farmers nga nabiktima sa ASF sa una niya. Natay mga na programa nga nakaungong para sa atong repopulation pohon. So na ang tubag is nganong natay EO executive order. So ang unod sa ato ang EO, ang punto gyud is kanang gingon nato preventive measure no. Panalipdan nato atong industriya kay sa ako nang gingon ganina kanang naa na ta sa recovery stage. So kato ato ang nasinati last year nga gahuro-huro tagayo sa ASF no. Wala na gyud tay nga na so sumbakulang dili ta balikan. And then ikaduha nga punto nganong nai-EO kay kumpirmado man gyud nga atong silingan nga Negros Island naigo man gyud sila sa ASF. And then ikatulo is klaro man gyud sila maka-testify para atong mga kano, klaro man nato sa ato ang mapa, geography nato nga atong transport networks dali ra gyud sudlon ag Bohol, ilabi na atong mga areas gikan sa kanang atubang bitaw diha gikan mga Inabanga, Buenavista, mga priority areas nato gisgutan diha sa EO gikan sa Inabanga, Buenavista, Hitapi, Talibon, CPG mo ni atong mga priority areas. So mo na ikaduha natong concern atong i-strengthen atong with partnerships sa atong mga agencies no. Atong border control. And then, so since ang ASF, di man lagi ni siya mulpat, kay bugaton man ni siya nga kagaw, uban man yun ni siya sa mga kontaminadong mga gamit, sakinan, mayana. So, mo nang ang pinaka-importante gyud sa kining EO is pag kanang border control, labi na kanang live pigs, kay mo na pinakadako man gyud kay nga risgo kung live pigs na gyud ang musod. So, with that, ang kini nga EO, nahimo ni kay atong giingon tag naghimo ta og technical kanang assessment bitaw kung sa kataas gyud ka risgo nganong muban gyud ta og from Negros ang for temporarily preventive period lang ni siya maigsoon. So tagaan tag time nga maka strengthen nato ato ang surveillance sa mga areas nga gihisgutan. Dugang lang ma'am, kanang unsa bay impact sa kaning na-ESF sa Negros. So sabi impact ini when it comes to supply dinhi sa atong province. So nya isumpay na lang ako dito ma'am. Kung saan pag siguro sa provincial vet nga basta na-ESF moingon na pud nga mamahal na pud ang presyo. So saon pag siguro nga stable gihapon ang presyo sa atong mga baboy in spite of kaning executive order nga gipagawas ni Gov. Thank you. Okay. So in relation sa unsa may implication sa EO may tag sa supply sa kuano, so base sa ato ang kining ordinance nato atong traceability anang mga baboy nga musod sa Bohol, doon naman tay safety net daan sa ato ang ordinance no natay require gyud ta og acceptance kutob sa ma-breeder or mas for slaughter nga baboy, do not require gyud ta og kanang acceptance. So nakabalog gyud mi og kana nga baboy illegal na kung wala gyud na sila ming agi sa opisina. So mintag unsa implication sa atong base sa atong datos since January to June, doon na tay mga 1,000 ka baboy nga gikan sa kanang legal nga insud gikan sa Negros Island, pero dili gyud sa kanang mo na akong giingon nga doon na tay traceability. As to yung implication, gamay ra gyud siya no. Mo nang ang challenge gyud nato nani is kung masudlan ta og kadtong wala sa ato ang system bitaw kanang mga illegal nga mga nagpasulod. Mo na atong pinaka-challenge ani. So klaruhon na lang gyud nato, mo nang gipagawas gyud nato ni nga EO. Meaning kung wala sa mong system, illegal gyud na siya. Mo nang gipaklaro gyud nato na sa atong EO. As to impact niya sa supply, dili mi makaingon nga dako kaayong impact ang mga baboy nga musod sa kanang Negros because base sa atong data, gamay ra man gyud siya. And then sa atong data pod 40% sa atong baboy nga misud nga for slaughter is from Cebu. So 25% na sa Davao nga na, so naitag sa Mindanao. So gamay lang gyud siya ang Negros Island. But mo lagi na dako malaki kay ta og kanang mura bitag nanat gyud ta sa recovery phase, di na gyud ta mo risgo
no? So mo nang gipagawas gyud ni siya nga maong EO. Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Paman. Sunod nga mga mangutana, we have Sir Bob Goodman. Morning, sir. May buntag, Ma'am Janet, and sa atong mga panelista. Maulan na Friday ka natong tanan na ang Coast Guard. Sir, na-lift na ba yung biyahe? So, regarding sa biyahe nato, sir. Okay, nagpaabot pa manggod mi sa balita gani ha. Yes, sir. So, Kung na-lift na, nabalik na ba ang normal? So ang sa sites nako sir sa Eastern Bohol, Station Eastern Bohol. So ang mga shipping companies mismo ang nag-cancel sa ilang trips. So naghulat ra pod mi nga kung kanus ang ma-okay atong panahon. Then so far wa pod mi gigawas nga cancellation of trips from the station mismo. So ang shipping company mismo ang nag Don't you have any coordination with it? Dapat di ba nagtutulungan kayo? Yes sir, yes sir. So, kaninong sayop? Dili pud nato siya matawag na sayop sir kay ang coordination gid namo ana sir once nga ang kapitan sa barko dili gid once ang kapitan sa barko kabalo siya nga lain ang panahon dili gid na siya mo-depart sir. So the responsibility carries to the master of the vessel sir. So naghulat ra pud mi sir kung kanus maayo atong panahon. So as long as nga maayo tong panahon sir, maayo tong dagat kay tungod kay napalagi bagyo and gipakusgan pa ang habagat nato ron. So mo to sir nga mo publicly announce na lang pud mi later on sa among part sa Station Eastern Bohol kay so far wala man gid mi gigawas nga cancellation of trips from the Coast Guard Station Kahapon. Eastern Bohol. Yes sir. Okay. Kay Ma'am Paman, may buntag ma'am. Tapos na mubalik pa tayo ko. Tuluro man may Ma'am Janet, target na, okay ra? O Sige, balik? okay lang. Baka mamaya meron ka pa rin, maaga pa naman, sir. Actually, a lot of questions running in my mind. ASF, balik-balik, up to now, kamulo pag-distribute sa ayuda. Tapos here's the threat again. Don't you have any steps na angay gyud buhaton para ma-eradicate na gyud ng ASF totally? Kay hantod karon ma'am, I think marami pang nagapaabot sa yung tabang bitaw. 'Di ba? Tapos here comes again the ASF. So another double hit na kung sakali kay ingon ang atong kapulisan na binabantayan gyud nila bisag unsaon na magoy makalusot ana. 'Di ba? Ma'am Paman, please. Any lakang na talagang totally eradicate na. Okay. Murag lisod kinay sa mutan na sir no kay sa amo nga side technical nga side sir pagkanto awa magilaing tubag ana nga kung sa sakit prevention it's more on bakuna. But unfortunately wa pa jud tay official nga bakuna nga commercially technical nga available. side, sir. So ang pinaka awa magilaing tubag ana nga kung sa sakit prevention it's more on bakuna. But unfortunately wa pa jud tay official nga bakuna nga commercially available. Bisa kinsa rin pasudlon, ingana so dili gyud pundo ana karon tuiga mo na yato ang part man na sa atong reclassification. So kinsa tong naigo sa wala og wala pa man naigo. Gasige gyud tag conduct og training sa mga mo level up gyud ta kay musugur tag dili
dili ta magtinabangay ani kay murag shared responsibility man gyud ning ASF go dili man ni sa farmer lang. So traders tanan sa Unsa value atong chain measures mo na dapat ang ani kay dako man jud kay ni siya nga industriya. I'm just wondering lang, Ma'am Paman, during the pandemic, siguro wala pa 2 months, nigawas na ang bakuna. Pero karon, ASF wala, di ba? Akong Di ba, ma'am? Okay. Pwede ang patuwagon. Tapos si sabi, Dr. magiging zombie, di ba? Nako, Si patay. Dr. Amper ang patuwagon, sir, ha? Sige, pwede na akong mulingkod? Mabalik lang ako. Okay. Hanging question to, Doc. Yes. Anyway, you can answer it. Thank you. Okay, thank you, sir. No? And so relative sa ASF vaccine, ang naanay actually naanay bakuna for ASF vaccine but it's under controlled nga rolled out by the government. Ngano controlled? It's because under pagyapon siya sa monitoring and study. Kay apan before magud mo available siya sa commercial as per atong balaod sa FDA nga mao may mo control sa mga live biologics as well as sa national guidelines iya sa yung i-undergo og mga studies nga hantod yun safe na yun siya nga ihatag dito sa kinsa man gani end user or dapat i-applicationan sa vaccine. Controlled, it's because as per study nga ongoing paghihapon, kung ang baboy mabakunahan anang naakaron, ang iyang antibody, so meaning after vaccination, matrigger iyang immune system no kay na-introduce man ta og virus. Ang iyang antibody nga ma-form is only up to 5 months. So is only good for 5 months, and after 5 months, the tendency mo decrease, mo drop ang antibody, mo show og signs sa ASF. So kung atong gi-control siya kay ang mga katong mga farm nga naaragay biosecurity level 2, mausay una gitestingan ba or gistudihan kay naman po'y mga results nga nakita nga mo shed siya sa katong mga baboy nga gipangbakunahan. So makita after vaccination upon checking na adigtoy mga fragments of the virus nga nasa ihi, nga nasa tae, mo nga dapat yun i-control siya kay para dili siya nun makakos og spread sa environment or sa other farms. And then matong giingon ang ibalik with their study 5 months pa taman ang antibody. So kung ihatag siya sa anay yun nun, wala pa'y nakita nato nga result nga from anay mo pasa ang antibody adto sa bactin. So useless, dili nato nga di pa siya ingon safe ba maihatag. So as per studies nato karon ato sa ato mga sample population is more on naa pa siya sa mga fatteners kay bawo man ta nga upon reaching to 4 months i-slaughter naman Reports. May buntag, Ma'am Janet, sa upat na to ka mga mutubag sa mga pangutana, kaninyo, Sir Bob, may buntag ninyo. Akong pangutana, akong ipaabot sa ni Dr. Paman. Doktor, sa diha nga makadungog kita, nga kanang probinsyaha, dunay ASF, natural mangandam ta. Kay magtabok-tabok man ang sakit. Unsa na'y basihanan kung ang usa ka probinsya nagkasakit ang mga baboy nga mumando na ang atong kagamhanan nga dili nata pasulod. Pilimirong balita, pananglitan 5 namatay, ikaduhang balita, pananglitan 15, ikatulo bakang nasayran, pananglitan 30. Unsay basihanan nga ang inyong opisina mumando na nga dili nata magpasulod gikan sa maong probinsya. Iban. Palihog, ma'am. Daghang salamat na sir sa pangutana. So,
Una giingon na to sir, veterinary technical assessment. So doon na tayo mga basihan. So una-una is unsa man gyud ang kanang gidako nga gidaghanon sa murag status sa maong probinsya. So kumpirmado ba jud? So mo ni atong unang tan-aw namo studihan. Ikaduha, asa man ang gilayon niya ang ato ang distansya ang ana siya kanang bitong network nato sa atong transportation. Nga na ato i-analisar kung dali ra ba gyud makalayat diri sa makabangka ba ditso ana ba. Ato na siyang i-consider pod. And then ato pong basihan ag kanang bitang atong mga silingan. Unsa pod ilang mga measures nga pa gihimo kay aron coordinated ta nga pareho ta og kanang gapangpugong bitaw. So and then kanang ato ang unsa man poy kanang lugara o bisan pa og mag positive siya mag-confirm unsa man poy impact niya sa ato ang industriya. So mo na sir ato gina siyang i-analyze with that ang ato ang kita karon nga sa Negros Island high kaayo siya ang ato ang kanang risgo. So mo nang ming recommendar gyud ta ni Gob nga temporarily lang na sir nga mo bahan sa takay aron tagaan na to panahon nga mag obserbar ta unsa man jud ang dagan kan nabang mudaghan pa bagyod kay dili man na dayon karong lungsura dayon magdungan sila na no. So posible na control kay days muhimo na sa recommendation ag OPB kung ato ba siyang usbon nabatay idugang or ato ba siyang ipadayon kay wala panahuman ang maong risgo taas pa. Salamat kay Tubag, ma'am. Yes sir. Sunod na kong pangutana, there is duha ka station Coast Guard Commander, Eastern or Western Bohol. Sa hiniusan ninyong kampanya, klaro kaayo nga pareho ra mo kamanduan nga nadawat. Ano man, pareho ra magkatungdanan, pareho po ang misyon. Sa inyong trabaho, Sir Wam, unsay pinakausa nga hinungdan nga lisod ninyo sumpuon labi na kay daghay mulusot sa dagat, magsakay og sakayan, magsakay og di makina, basig na apoy magsakay di makina, dawaton lang sa laod, idunggo diris bye-bye. Giunsa ninyo na pag-analisar, ma'am, nga kapanalipdan yun ang bulanon nga mamuhiay baboy, gumikan kay nasulod sa 60 ka adlaw nga pugngan, unya daghag taktika, puwira buyag ang mga badlungon. Palihog, ma'am. Sir, good morning, sir. Lieutenant Junior Grade Isaga, sir, of Western Bohol. Sir, sa ato ang side diri sa Western Bohol, sir, ang pinaka-challenge gid nato, sir, number 1, sa dako nga stretch og municipality, ang average nato nga personnel, 4 to 5 kada unit. Unya, sir, wala man ta dili kaning tanang municipality sa mutaning area nga sudlunon diri sa mga nagdala og live hog, sir. Dili tanan ay port gyud, sir, kung asa lang gyud controlled ang dungguanan aning maong mga bangka nga tigdalag baboy. Kalagmitan anin na tinago gyud ni sila dulunganan niya og magpatrolya pod ang tropa, dili man pod perpekto tong sistema nga naa gyud pod tay ikagasto og pamalit og fuel samot na kay mahal ang fuel karong panahon na magsigitag patrolya kada adlaw dili gid pod kaya kay number 1 ang pinaka-challenge pod aside sa fuel wala pod tay floating asset tanang area so magtap ra mi kalagmitan with LGU og bantay dagat so when it comes to patrolya wa tay problema sir na aman tay dakpan kahit papano pero og moingon jud kag 100% inig patrolya madakpan nato sa atong mga kadagatan dapita unya maka-enter di gud pud ta makaingon confidently sir nga di ta malusutan kay given na limited ang atong resources overall and daghan ang entry point sa atong mga lugar which is medyo mahirap pod sa atong mga law enforcers being human and with limited resources. Salamat diha, ma'am. Sa Eastern? So may buntag sir, no? So sa part sa Coast Guard Station Eastern Bohol, tinuod lang walay enforcement system nga makagaranti nga absolute zero
zero entry of live hogs and other pork products. However, sa part namo sa Coast Guard Station Eastern Bohol, even though nga gamay rami, among paningkamutan jud nga mas strengthen ang maritime surveillance through the daily conduct of coastal security patrols and seaborne security patrols namo, and also in close coordination pod sa atong mga sa provincial veterinarian and other local government agencies, and atong gina-intensify karon ang atong community relations labi na sa komunidad kay og wala ang tabang sa komunidad, dili gini naton masugpo ning problemahan ni. So that's all po. Mubalik kung usa ka pangutana, Ma'am Janet, pwede? Okay, sir. Ni Ma'am Paman. Ma'am, nangusog ang probinsya. May executive order na. Ang probinsya, gasakop og kalungsuran. Apil ang kabarangayan. Wa ba ideya karon, ma'am, nga magpatabang sa tas mga kalungsuran? Basig sila ang makakita tungod kay tinabangay man eh. Okay, sir. Bahin na sir, before pa ni na executive order, so doon na tayo immediate measures na gihimo. Katong gisigutan ni sir, doon na tayo coordination with the Coast Guard. Gani, last week, doon na tayo gipatawag, katong gingon ni sir nga community engagement na to. Patawag to mga opisyalis, kaya ang pinaka-priority yun na mo ron, base sa intelligence, field intelligence, mga field surveillance na to i-term na. So, aning idapit sa giuna na to og ang hitape. So last week nagpatawag ta og mga opisyalis 10 man na ka coastal barangays. So napatawag tulo ka mga opisyalis kada barangay with together sa task force sa hitape atong municipal agriculture offices og ang kining sa Coast Guard, PNP. So ga orientation ga meeting kung unsaon na to pagmaniho ang labinag na ma-intercept. Kay doon naman po limitations ang Coast Guard. Diha raman gyud sila sa area. So, pag turnover sa custody diha sa Agriculture Office or diha sa LGU, unsaon. So, mo ito gisabutan na to last week, unsaon. So, doon na tayo series nga schedule, sir. Nakaschedule sa mga priority nga areas. Mo nang gibutan nga to 60 days kay to give us time nga mahurot yun na to og same with the process nga gihimo na to sa hitape kay kinahanglan magyud ta og mutabang pud ato ang mga kauban diha sa community kay di pud ni madasa isa lang ka ahensya or duha tulo. So pasalamat kay mi sa kining ato ang partner no nga mga uniformen kay responsive sila kaayo bayan ingani. So ako lang tagaan ni og kanang oportunidad no this serves as warning sa mga illegal nga mga traders. Palihog kay lisod na kayo o masudlan ta ang hangyo into may mga igsoon kung legal kung illegal mo nga trader pagpalegal yun mo gani kagahapon dunay orientation sa mga traders unsaon pagpalegal kay mao man ni importante kay nato kay it's not the issue of nga kanang manguan tano dili man nato padakag kanabitong bili ng manakop ta nga na sang ato ba nga ang baboy nga mosod sa Bohol. Kana bang Thank you. Thank you, sir. Mayong buntag sa tanan labi sa atong panel karong buntag awi sa pag-address sa atong problema sa ASF is biosecurity.
kay og maayo ang atong biosecurity bisan pag dunay mosulod, no, murag lisod maapektuhan ang atong hog industry sa probinsya. Pero sa akong nakita, ang sa atong murag ang commercial producers lamang nato karon ang maayo gyud ang ilang biosecurity. But nakita man sad nato nga ang atong mga backyard hog raisers perting daghanan naadi maglisod man sila maggama nalag mga pensa diha sa mga magbisita sa ilang mga babuyan, mao man ay makadala gyud because ang ASF virus is not just being brought by the pigs or ang mga byproducts, even human beings, no, mga vehicles makadala sa maong virus. So unsa kalapad ang or kalig-on ang atong gihimo to ensure nga ang biosecurity po sa atong backyard hog raisers ma-secure po nato o mahimo nato nga lig-on po ang ilang biosecurity. Thank you. Anybody can respond. So, thank you, sir. No? Ang biosecurity sa ato sa Department of Agriculture, sir, naatay gitawag nga checklist to assess ang biosecurity. Nay duha ka klase, biosecurity level 1 ug biosecurity level 2. Ang katong level 2, sir, mao gyud ang ato makita sa commercial farms nga naagyoy halos kompleto. Ang biosecurity level 1 naadiha ang mga basic requirements para ma-prevent or ma-minimize ang katong entry sa mga risk nga to gitawag, sir, nga atong mga tao sa vehicle. So mao nang atong gina-encourage, sir, nga sa atong mga smallhold farmers nga atong hinahinayon og adapt. Kay tinuod man gyud, sir, sakto im giingon, ang isa sa rason ngano ang mga smallhold farmers nato medyo wa kayo ning go into biosecurity, it's because it adds costs manggod to their production. But naatay mga pamaagi. So since pagsugod gyud, sir, sa ASF sa atong nasod 2019, ang Department of Agriculture with ATI and sa provincial veterinary offices, sir, nagkandak na gyud mga trainings gituduan nato atong mga smallhold farmers unsa ang mga basic nga dili mahal nga pag-adapt sa mga anang biosecurity protocol. So for example lamang gyud, sir, foot bath. So kung sa commercial, klaro man gyud to nga dapat i-modify gyud ang ilang i-construct no nga humulan sa ilang mga kuan sa mga butas or sa footwears. But sa atong islang gituduan, pwede ra gyud planggana or baril ba nga kabitang wanay gamit tong ngaon may butangan og disinfectant. So sa disinfectant po medyo expensive bang gyud po noon siya tinuod gyud. So ato sa gitudluan unsa may solution nga pwede solution or dilution sa chlorine. Kay pwede man siya, naman siya effect as to disinfection. Mangin-ana bitaw nga mga pamaagi, basic, cheaper, in comparison sa katugyong na ay mga biosecurity level 2 nga standards. Apart from that, sir, with the partnership gap nato sa provincial veterinary offices, kita sa Department of Agriculture, gasuporta gyud ta, sir, annually natay gina-allocate, sir, nga mga at least 10 tata sa ato diri sa atong probinsya, sir, nag-provide ta og atong mobile disinfection nga unit kay para every time nga naay mga suspect
affected cases, madali og dala dito sa mga provincial vet para pagtabang sa disinfectant. So, aside ang mga supplies, etc. Avail mo ng mga assistance sa atong biosecurity. Kaya importante kayo na. Sa atong mga commercial producers, dili kayo problema kay anaaman sila dagang ikagasto kung bisang maapektuhan. No? Pero kamo diha, no? Maigo lag kausa ang inyong mga babuyan diha, ang inyong mga anak wa na ikabayad og tuition, og uban pa ninyong mga gastos, hurot yun. So please, let's make use of this available program karon nga naadiri sa ato sa lalawigan sa Bohol. Last na lang siguro. Last Sige, na kong sir. pangutana. Kining sa pagkadugay na pila na takatuig nga ni ning mga ASF sila nang mag-igo nato kada tuig na agyud nga ang probinsya maigo. Ngano mga hangtod karon wala pagyoy vaccine, no? Nga na kuan nato na develop nato. Dili ba ang atong national government makakuan pod nga sa mga katong mga international nga mga scientists diha nga maoy kuan gyud unta maka-develop sa vaccine. So how far is it now? Yes, sir. So, ang atong ASF vaccine, sir, ang Department of Agriculture through the Bureau of Animal Industry, sir, or BAI, naa sila'y project nga kuan, sir, ning avail sa vaccine nga naa from Vietnam. However, sir, sa akong gingon kanina, based man gud sa atong standard, sir, sa atong nasod o atong guidelines, before ma-commercially available, meaning ibaligya gyud sa mga agri-vet ang bakuna, mo-undergo sa gyud siya og mga certain number of tests and studies before mahatagan og license nga pwede na siya ibaligya. Karon, based sa findings man gud, sir, ang using anang bakuna ang iyang antibody, sir, upon pag-inject, pag-administer sa vaccine sa baboy, ang iyang antibody nga ma-develop sa lawa sa baboy, gi-controlled rolled out sa. So meaning, hong klarohon, wala pagyoy commercially available nga vaccine. Kung nagay mapalit sa Shopee, kay Brog Darboy mga inana, di gyud na siya legal, dili na siya kanang allowed, illegal na siya. Kay gi-control siya kay naman siya mga side effects. Unya, kung atong ihatag siya, sir, unsa may implication atong pag after, tama na siya sa 5 months ang antibody, tas mo decline. Kay kung ato siyang ihatag yun, sir, sa nice to vaccine, ning show ra ba noon og signs na noon ang katong gipang bakunahan. So mao na nga gi-controlled katong yung mga ning mga commercial farms, sir, nga ning intent yun bitaw ning request nga sige himua sa mi og testing area kay para po dagi mapaspas yun ang release sa bakuna. So, ang based ang results, sir, ang ilang burag summary sa ilang study, burag okay pa na siya nga bakuna ihatag sa mga fatteners. Kay tama naman 4 months, baligya, ihaw naman. Pero di gyud siya advisable for anay. So, mo na nga, wala sa gyud siya gihatagan og license nga mabaligya sa commercial. It's because sa katong nga mga findings, sir, sa study, sir. Okay, so Vietnam na siya nga produkto. Yes, sir. So ang ato diri sa Pilipinas, ang atong mga siyentipiko, wala gyud sila nagapangitag paagi nga nakita naman unsay problema o kakuwangan anang na develop sa Vietnam.
So why don't they find ways and means to improve or i-develop pa gyud ang maong vaccine aron nga kuan na gyud siya. So nagya po na sir na second phase to sir sa kana nga project na ang Department of Agriculture through BAI gyapon sir na ay pundo nga gihatag nakig-partner sila sa isa ka state university sa Luzon for biotechnology nga mga kuan. Same sa katong gingon nga kuan sir. Pero di gyud siya inana kadali-dali sir kay number one arang mahala sa kana bitawng inana day nga mga type of studies, a type Pero to daghang salamat. Thank you, Sir Romy. Thank you, Doc Amper. Next, we have Sir Felix Sempron. Mayong buntag, Sir Felix. Once again, welcome to the Capital Reports. May buntag sa tanan. Akong naobserbahan nga kasagaran sa safety measure sa gobyerno para safety sa mga tao. Dili para safety sa mga mananap, sa mas baboy o guban pa. Di ba? O kung po na-analyze nga kaning hatag o dugang pagtagad sa ISF, dili ni more on safety sa katawhan, safety ni sa mga baboy nga mahurot. Di ba? Karon. Akong pangutana is, mura na-obserbahan ako nga kada na-istorya sa SF, mumahal ang presyos karning baboy. At itong primerong buto sa SF, nga katubitang dili na tapa ihawon og baboy bisag magkasal, bunyag o pista. Ang kilo ato is 180 pesos o 185 pesos per kilo. Pag buto bitaw primero sa SF, nga dihanay mga kontroladong measures ato, nahimo ng 200 kapin. Nya, ikaduhang buto sa ASF, no? Nahimo na pong 300 kapin. Karon, di pa ikatulong buto. Ang presyo karon sa kaning baboy, og are sa mall, mga 400 kapin. Depende sa klase. Pero dia ubos-ubos mga 380 o sa ano yung ubos nga kawan kaya ang buhi gani 320 man, no? Sa merkado mura mga So ang pangutana ana is nganong may mahal man ang karne kung dunay ESF. Tungod kay nihit ang karne. Ang makapahimos mga mall. Karon, nganong manhit man, di baka tungod kay bisag ang mga baboy nga wa pa ma-confirm nga natapdan og ESF, apilon og lubong sa yuta. Una na nihit ang karning baboy, muna ni mahal. Unya maglusulok sa kalipay ang mga tagayag mall. Unsa inyong reaksyon na sir? Okay, kisay mo tubag sa atong mga bisita. Bro, maglisod ko sa tubag. Bayan anak sir, katong imong giingon nga dili ilubong sa yuta kay ilubong sa tong tiyan. Okay, so kanang giingon to depopulation man sir no. So doon naman gud tay guidelines nga sa national nga ato ang gisunod nga kung appeal na siya sa mao nga radius or apektado gid na siya nga mao nga lugar. So ma-appeal yun siya gipos because ang atong purpose ana nga dili na gid siya makadagan sa uban nga daghan na maapektahan. So ang punto ra gyud sa depopulation is ato o ang pugnan nga adto sa uban nga baboy tungod kay wa may lain ang host ra man gyud kay ug naay baboy na ang maong virus. So as to nganong dili nato ilubong sa ato ang tiyan kay mao lagi na nga
once atong isyang i-slaughter, unya labi na og positibo siya, unya ga-slaughter ta, so spread ta, o labi na kay atong estilo sa pod nato sa Bohol is more on kanang bitang ambitay ta, ambit. So dadon ang maong karne or baka na piyesta bisag asa, so samot siya og kanang kuyanap no mo spread ang maong virus sa uban nga lugar, maglisod na gitag control. So mo nang a little sakripisyo lang gyud, pero kana imong giingon karon nga a thing of the past naman na sir, kay pagkakaron wala naman gyud tay kanang kaso no. O mo lagi, pero atong hadlukan ka, Tanas Negros, unya musuod na po na, makinintos kape na ang kilo sa karning baboy, kay basta na istorya mo mahal man. So ang akong giingon, katong giingon ni mo ma'am nga, makaihaw tag positive, ang akong giingon nga, ang mga baboy nga, dili pa kumpirmado nga nataptan sa ASF, ni mayon kag positive. So di na positive, sa to pa, ato nang ihawon, kaya di pa mo na kumpirmado, nga nataptan sa ASF. Nganong ato mang ilubong, para di mo nihit ang karne, para di mo mahal ang presyo sa karning baboy dito sa Bohol. Salamat. Thank you, Sir Felix. Musumpay lang ko kay sa atong naman po tayo mga order good, executive order nga katong naman tay agi man tag test and destroy, meaning gi-test and then kung positive siya atong i-destroy. So kung negative siya, ato siyang i-allow nga ihaw pero diha ra sa area. So dili siya moabot sa lain nga area. So katong giingon nga pwede ra gyud siya ilubong sa tiyan, sir. Katong giingon. Kay pwede ra man gyud siya ihawon pero dili lang gyud siya. Diha ra gyud sa area. So naay limitasyon no. Asa nga area lang dili kay magdadon pa ang karne bisan asa. Allowed na gyud mukaon ang maong tag-iya sa among baboy ana nga area nga gihatag kay naman tay gi apil man sa tong IO sa una kay mo lagi ta nagkagubot ta kay gusto lagi ilubong sa tiyan. No? So mo atong naay instruction si Gob nga dili na ta mamugos. Gani minsukuhay na ta sa guidelines sa namay taga national ani oh. Minsukuhay na ta sa guidelines sa national kay naman to sila specific nga radius gyud nga hot doon. So wala ta nato naghimo nagi instruction si Gob tungod kay nagtan-aw ta nga sayang ang maong baboy. So mo to na limitasyon lang and then dili lang i-move nga asa-asa ang maong karne kung ihawon na. So mo gyapon pwede ra gyud at ma-apply ra gyud ang test and destroy adto sir. Thank you. Thank you, Doctor. So, napay lang mga tana. Okay, Sir Bob Goodman. Second time. Ari ko kay Babe. Sarap tawagin ng pangalan. Hi, Babe. Babe. You had this CLEC yesterday, right? Nakakagahapon. Sa CLEC. Ay, sa Clex, Sa sir. CLEC yesterday, di ba, Dare? Ang akong mga substation commander, sir. Ikaw, parang nag-report ka yesterday. No, sir. Ay, wala. Kasi may babae ding nag-report eh. Anyways, ano siya, it has something to do with the CLEC. Nahisgutan ba niya siya gahapon? Kaning ASF? Murag, Kasi ang murag, ang nakuan lang nako is more on ba siya gahapon? Yes, sir. Actually, sir, may part lang sa CLEC meeting nga that is the time nga ma-report, ma-present. Wala po yung nag-brought up during that time. Then, na-brought up ra po na tungod sa among report ra po sa Coast Guard. Sayang, dapat you did dig deeper into it kasi ito na buto na Di ba? Yes, sir. Chance na sana yun eh. Di ba? May mga mayors, merong mga MAU yesterday. Di ba? Yes, At sir. least, muna giningon nato na prevention is better than cure. Dapat napag-usapan na yesterday. Yes, sir. However, wala manggod atong provincial veterinarian pod during that time. So,
since kami sa Coast Guard, dili man kami ang lead agency ani sa ASF, nag-assist rami ani. So ang dapat gyud unta nga nag-brought up during that time is from the veterinarian or concerned agency. Sayang siya. However, na-brought up man pod kagahapon. However, kanang nindot yun unta siya nga venue para sa Sakto. Hindi, it's a proper venue yesterday. Yes, sir. Diba? Andun tanan eh. Diba? Cluster 1, 2, 3, and 4? 2, 3, and 4. 2, 3, and 4. Oo, diba? So, siguro next time, nakapang may, di ba, magtigong pa man po, di ba? Yes, sir. Brought up na. That's Yes. suggestion lang. Okay. Ma'am Paman, ito naman siya, di ba? It's a problem already. Ang mga barangay officials, ang hago gid to. Mag-checkpoint na po sila. Naalam mo yung checkpoint, di ba? Unsa ako na lang to mga fly-by-night na mga, nag-hogs na mobiyahe sa gabi eh. Alam mo yun, ma'am, mag-checkpoint yung mga barangay officials sa Adlawan. Pero gabi sila mukuan. Sa mo na. Kanang magbiyahe man yun na, o ibiyahe man yun na siya, o kanang medyo bugnaw nga panahon. Kay aron dili kayo stress ang mga baboy. So ako lang klaro na, ang focus ta sa executive order. Ang ato ang focus ron is kanang kining mga area, coastal areas, nga dali ra kaayo masudlan sa gikan sa Negros Uninga at gikan sa priority nato kanang mga hitapi, mga ingana. So ang natay mga ato nagkalingaw na taog kanang meeting anang mga opisyalis nato anang mga lugara kay sa una-una namong meeting god mahadlok sila mo sita kay kinahanglan safety first no. So kinahanglan mo sita. So nanay order si Gob ana nga opisyalis nga murag i-deputize sila nga pwede nigi sila mo sita, and then naagyo tay coordination with the uniform kanang personnel, and then gitawagan na sad ni Gob ang kanang labi ng mga coastal LGUs nga maka-come up og part man sa IEO na maka-come up ta og kanang holding facility kay from the Coast Guard na side ma-inter na nila ila man nang turn over sa LGU asa dapit na dunggo, and then ato na siya ditong pagdesisyonan og wala jud siya klaro nga mga papel mo na time nga atong ili-dispose na siya sa mga baboy labi na og way klaro jud nga papel, meaning any baboy nga musod wa gali klaro papel threat jud na siya sa industriya sa mga baboy nato diri sa Bohol. So kanang imong giingon nga manggi checkpoint na pod ana nga punto. So atong focus lang ana ari sa mga atong priority nga areas kay basta in place naman gud ang atong ordinance. So umingkag nakabalo na ng mga barangays kung unsay pangitaon nga papel once mosuod sa ilaha nga barangay. So sa ako lang i-orient no, baliko na to sa atong ordinance intra-provincial quarantine, meaning kung ang maong baboy na ibaboy nga ibalhin sa lain nga lugar nagkinahanglan gyud na siya og kanang papers gikan sa agriculture office. Pero kung naalang diya siya sa lungsod, nagtuyok-tuyok ang maong baboy, barangay lang na siyang gikinahanglan nga certification. So kung ngita na gyud adto nung balhin sa lain nga lugar, ngita na gyud na siya og municipal nga kanang certification gikan gyud sa agriculture office. So mo na siya bantayanan. So as to kanang ingon tao kanang manggi checkpoint tagid po ta sir, ang ato ang pagtagad doon ang priority areas katong gi-mention kay tungod agig tubag ani ato ang problema sa atong silingan nga province nga Negros. Okay. Isa pa, Ma'am Janet. One last. Okay, sir. Ma'am, specific na lugar, pila ka lungsod Where sa Bohol, Kalape, priority areas sir. priority areas. From Tubigon, Inabanga, Inabanga, Buena Vista, Buena Vista. Talibon, Hitape, CPG. CPG. Yes. Oo, Muna wait. sa priority areas. Hoy labot ang Dawis and Panglao. Appeal siya, sir, pero priority areas. Mas priority. Okay, Murag, yes. walang red alert dadto dapita. Something like that. Oo, kay magpiesta na ba ang Yes, Dawis? sir. So, ani pod sa, dapit sa Panglao kay Tabukuno na po siya, no? So, Oo.
kampante ra pod may kay aktibo man pod silang LGU nga panglawa. Yes, ma'am. Kasi magpiesta naman ng dawis, scenario lang, magpiesta ang dawis, affected ang dawis. Tapos, kitambol, mag-bring house man good ta. Namiesta sa dawis, tapos giuli sa ilahang sa Gindulman. Di, automatic. What can you say about it? Kung depende sa ihang, kung positive ang iyang gidala, sir? Ibutang na lang nato gana, ma'am. Okay. Ang mga taga-dawis, let's face the reality, magpipiesta ang dawis, na good na siya. And kauban man na siya sa, although hindi siya much priority, pero again, nasa sa areas of concern. Nagpiesta sila, na namiesta, gidala sa Gindulman, nag-greenhouse, saan na lang. Tapos nag-positive. Okay. So, dili man siya risgo ko lang. Di siya risgo, ma'am. Dili siya risgo magkanang piyesta niya. Ang iyang gidala wala man pod. Pinakadako nga risgo manggod kanang gadalag piyesta kanang gikan sa piyesta karne unya na po siya buhi nga baboy. Kay maabot na sa simod sa baboy itong katong iyang gidala mo na gidto siya ang mukiyana. Pero kung walay buhi og baboy, dili gud nga nakataas ang risgo. Meaning katong gadala ba labi na ang gadala unya na siya buhi nga baboy mo gini pinakataas nga risgo. Pero kung wala god dili gud na siya For consumption? Ano lang for consumption? Dili na siya issue sa About those, may mga backyard racer, hog racer, sa ako na lang. Di ba? Usapon na. Di ba? So, mo lagi na nga kanang kung naipang ihaw sa isa ka area manggipiesta. So, dapat ang measures ang LGU na adjun sila measures nga kanang gipang ihaw anang lugar nga mga baboy for fiesta. Libre gyud na sila sa maong luwas sila sa maong kagaw sa ASF. So, Ulit. Yeah, sige ma'am. Go. pwede ra gyud sila mo ka naman tay giingon i-test. O libre gyud ang maong baboy, sure gyud siya. Pero again, sa base sa ko ang emphasize ganina, ang status gyud karon sa bull is wala na gyud tay nga na nga aktibo nga kaso. Okay. So including kanang giingon nimo Dawis. So wala tay aktibo nga kaso reported. So kampante ta nga nanagyud ta sa recovery nga. So it's more on prevention na lang ang ato, and disseminate. Mao gani atong punto ani Yeah. nga EO prevention. Uturuhan lang nato, mama. Tubigon, Inabanga, Buena Vista. Ano pa to? Lima ka towns eh. Talibon, Itape, CPG. Tubigon, Inabanga, CPG. Dagan salamat, may buntag. Okay, thank you, Sir Bob. So, nakabsa naman ta sa oras, sir. Kanang mga yun na lang ta og closing statements sa ato mga bisita karong adlaw. Arita magsugod ni Sir Lieutenant Junior Grade Kurt Darrell Aplal. Sir? So, may buntag usab. And for the closing statement, kami sa Coast Guard Station Eastern Bohol, panikamutan na mo nga masakop gyud ang whole stretch tungod kay whole stretch sa atong maritime borders. Even though nga gamay rami, rest assured that we will intensify the conduct of our coastal security patrols and seaboard security patrols, and also to strengthen the interagency coordination and intelligence gathering. And akong giawhag ang publiko, labi na sa mga travelers nato, to kindly declare your pork or pork products nga dala-dala ninyo during biyahe. So para dili ta magka-aberya sa atong biyahe and para smooth flowing ang atong biyahe diri sa probinsya sa Bohol. That's all. Thank you, Lieutenant Aplal, ang atong Philippine Coast Guard Station Commander sa atong Eastern Bohol. Next, we have arita sa atong Western Bohol, si Ma'am Lieutenant Junior Grade Babe Jocelyn Isaga, ma'am. Kami sa Coast Guard Station Western Bohol, mupadayon sa among mga patrolya dira sa atong area nga identified na aghanan sa mga baboy. So, nakadakop naman tag mga previous incidents nga naigipang labang na live hogs. We will continue our efforts and strengthen and further intensify our patrols in the area. I highly encourage all transporting individuals, especially live hogs, to
complete the paperwork and permits kay there are cases na sa among mga nadakpan sa una, kompleto untay ang papel except wala lang siya acceptance letter o permit sa maong baboy pasulod sa Bohol. Kutob lang Cebu. So dakpon gyapon na nato basta ing ana. So I highly encourage people to complete all their permits and coordinate with our local government units, especially with our veterinary office, to further protect our livelihood in the province of Bohol. Thank you. Thank you, Lieutenant Isaga. Next, we have atong livestock coordinator sa DA7, Dr. Zim Voltaire Amper. Sir. Yes. Thank you, ma'am. So, on behalf sa Department of Agriculture Regional Field Office 7, kami always gyud ga suporta sa provincial local government of Bohol para lang gyud maprotektahan ang atong livestock and poultry industry. So, para maghatag og idea, ang kita sa Region 7, we are number 1 as to cattle no nga production. We are number 3 sa atong goat production throughout the country gyud na. And then number 3 as well sa poultry, ma-broiler or layer. And then of course sa hog, we are number 7. So in ana ka dako nga industry ang livestock and poultry sa atong region. In fact, it gives at least at around 19 billion worth